Speaking of Digong sa Netherlands, ito, dugtong natin mga kababayan. Kaya pala kampante, itong si Digong na dito sa Pilipinas litisin at hindi siya natatakot, makipagpatayan daw siya sa ICC, hindi daw siya makulong, bright daw siya, kitoy-kituyin lang daw niya. Ma'am Susan Vergara, naalala nyo, sabi ni Digong, kitoy-kituyin ko kayo. Hindi kayo manalo sa akin kahit pumunta kayo dito, bright to. Gaganunin ko lang kayo, kitoy-kitoyin ko kayo. Sabing ganon. Ngayon, nandun sa ICC, asan yung kitoy-kitoy mo? Mamamatay ka na, tanga. Isang utot mo na lang, mamamatay ka na, Digong. So ito mga kababayan, kaya pala ang lakas ng loob. So ito, pakinggan ninyo mga kababayan, ang labanan, labanang Kaufman at Harry Roque. So ito na nga, labanang Kaufman at Harry Roque. Speaking of kitoy-kitoyin ni Digong, buti na lang nandoon sa Netherlands nakulong itong si Digong. Kasi kung dito sa Pilipinas ay putang ina, mga kababayan, walang mangyayari. Ito, mga kababayan, basahin ko sa People's Tonight. Nagbabanggaan si Harry Roque at si Kaufman, abogado ni Digong. Ito, tinawag ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC na crisis scheme. Kabaliwan daw or scam, crisis scheme. Ang mungkahi ni Attorney Harry Roque na magsampa ng legal action sa ilalim ng Dutch law upang questionin ang pagkakulong ni Duterte sa The Hague, Netherlands. Tinawag ni Kaufman, mga kababayan, na kabaliwan or scam. Kabaliwang mungkahi ni Harry Roque. Bakit? Paliwanag ni Kaufman, kailangan sangkot ang Netherlands sa anumang hiling na mapalaya ang isang individual mula sa kustudiya ng ICC dahil kailanganin ng pinalayang individual na dumaan sa teritoryo ng Netherlands bago pumunta sa bansa kung saan ito isa sa ilalim sa house arrest. Depensa naman ni Roque, hindi siya mapipigilan ni Kaufman na magbigay ng mga legal na suhestyon upang makalaya ang 80 anyos na dating Pangulo. Bakit mga kababayan? Mas matalino. Tignan ninyo mga kababayan kapag DDS. Si Kaufman nasa Netherlands. Abogado po siya. Isa po siyang Dutch-Israeli lawyer. So sino po dapat ang papaniwalaan? Si Roque o si Kaufman? Kasi ang dahilan ni Roque mga kababayan, sabi niya, hindi daw po pwede na umabot ng 80 anyos ang mga nakakulong sa ICC na mga Dutch national, pinapauwi na daw. Pinapauwi na daw yan. Marami daw siyang nakakausap na mga Dutch national na kapag matanda na daw sa kulungan, pinapauwi na daw. Bakit, Roque? Saan ka nakakuha ng ganyang batas? Dito nga sa Pilipinas, kahit 100 years old, malabo na ang paningin, hindi na makatayo, yung mga person deprived liberty, yung mga PDL, hindi nga pinapauwi. Di ba? Nagmamarunong na naman yung kaso mo nga, hindi mo masagot-sagot, kasimple lang. Dokumento lang ang hinanap sa'yo, kung saan mo galing yung 60 million or 100 milyon na perang pumasok sa'yo, wala ka namang negosyo. Di ba? Tapos ngayon, kakalabanin mo si Kaufman? Ito ang sabi, mga kababayan. Dinipinsa naman ni Roque na hindi siya mapipigilan ni Kaufman magbigay ng isang legal suhesyon upang makalaya ang 80 anyos na dating Pangulo. He, Kaufman, cannot prevent those have served and proven their loyalty to PRRD to use their long experience as legislators to provide additional remedies to achieve the same end of bringing PRRD home, giit ni Roque. Unang-una, hiniling ni Kaufman ang interim release ni Duterte mula ICC. So ito ang sagot ni Kaufman, mga kababayan. Such a crisis scheme to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake.
Di ba, mga kababayan? Kung hindi ba naman tanga si Roque, kinulong si Digong sa Netherlands. Ngayon, kakasuhan mo yung Netherlands kasi kinulong si Digong sa Netherlands. Putang ina, edi kabaliwan nga naman. Netherlands, initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be big mistake. Kung hindi ka ba naman tanga? Yeah. Bakit ka hihingi ng pardon, sa madaling salita, para maintindihan ninyo, mga kababayan? Bakit mo bibigyan ng pardon si Digong at palayain kasi 80 anyos na dyan sa Netherlands? Hindi naman siya Dutch national. Yeah. Bakit mo bibigyan ng pardon ang isang dating Pangulong Duterte dyan sa Netherlands para makalaya kasi daw 80 anyos na? Hindi naman siya Dutch national. Tanga ka ba? O sadyang stress ka na, pumutok na kasi ang tuhod. Yeah. Kaya nga sabi nga ni Nicholas Kaufman, such a crazy scheme. To initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be big mistake. Malaking pagkakamali yan. Kukontrahin mo yung Netherlands kasi kinulong siya. Putang ina! We cannot be blamed for devising any and all remedies to bring him home. No such idea can be characterized as crazy. Putang ina mo, Roque. Mas magaling ka pa kay Kaufman, pero yung kaso mo, hindi mo masagot-sagot, hindi mo mapapano-panalo. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Baka glycemia si Roque, nataranta na, sabi ni Ma'am Ginger T. Nagka-hypophobia na po ito, ma'am. Nagka-hypoallergic. Kaya namaga yung tuhod, sumabog. Diabetic allergic. Iba kasi ang kaso ni Digong, mga kababayan. Hindi naman po kasi natin pwedeng palayain si Digong sa pamamagitan ng Dutch authority or batas ng Netherlands kasi hindi po si Digong taga Netherlands. So mahirap naman po magbigay ng pardon o parol sa isang individual na hindi, maliban na lang kung si Digong nag-apply doon ng asylum at inaprubahan siya ng Netherlands na doon na siya titira. Parang si Juma Sison. Okay lang sana kung si Juma Sison naka-apply ka, isa ka ng Dutch national, Netherlands, person or citizen. Kapag kinasuhan ka ngayon ng Pilipinas at pinahuli ka sa Interpol sa ICC, ikulong ka ngayon sa ICC, may possibility na pwedeng bigyan ng parol si Juma Sison kasi citizen na siya doon. Ang problema, si Digong kasi, ni hinga, ni utot, wala siyang dugong Netherlands, wala siyang dugong Dutch. Di ba? Pero ito mga kababayan, napansin nyo ba na si Nicholas Kaufman, alam na niya sa sarili niya na hindi talaga niya alam kung paano niya palayain si Digong. Tignan mo, binayaran siya ni Duterte kasi magaling daw na abogado. Pero bakit ngayon gusto niyang makipag-usap kay PBBM para palayain si Digong? Di ba? Actually, mga kababayan gusto kong i-clarify sa inyo. Literal po talaga na pinagkakitaan na lang ni Kaufman si Digong. Aminin nyo man o sa hindi, kahit grade 1, maiintindihan ito. Una, si Kaufman magiging abogado ni Digong. Si Kaufman magiging abogado ni Digong. Halimbawa ako ang witness kung paano si Digong pumatay, nagpapatay, at saan tinapon ang mga patay. Ngayon, pagdating doon si Kaufman, isa lang naman niya sasabihin, sigurado ka ba na ikaw ay nakita mo? Witness ka kung saan itinapon. Sinong nagpapatay? Ilan ang pinatay? Saang lugar pinatay? Isa lang sasagutin ko. Yes, totoo. Pero ang tanong ngayon, ikaw ba? Nakita mo ba ang pangyayari, Kaufman? Sasabihin lang ni Kaufman, hindi. So,
saan ka kumukuha ng source at paano mo maipanalo si Digong kung ikaw mismo hindi mo alam? Di ba? Hindi nyo ba napansin, mga DDS? Mag-aabogado ka kay Digong. Pero pag tinanong mo kung saang lugar pinatay, hindi kayang ipalusot ni Kaufman yan. Bakit? Si Kaufman hindi niya alam ang Pilipinas. Niutot nga niya, hindi pa nakapunta ng Pilipinas yan eh. Ni minsan si Kaufman hindi pa nakaapak ng lupa ng Pilipinas yan. Paano niya may panalo si Digong? Isa lang naman ang sagot yan. Pag sinabi ng mga witness, 30,000 ang namatay, paano pa panalunin ni Kaufman yan? Pag tinanong siya, bakit? Mag-abogado ka na, mag-react-react ka dyan. Bakit nandun ka sa pangyayari? Nakita mo? Ikaw ba ay Pilipino? Isa lang naman tatanong, Pilipino ka ba? Pag sagot ni Kaufman, hindi. Di wala kang alam. Diba? Mga DDS, wag na kayong mag-expect makalaya pa si Digong. Sir Ted Canaveral, mega love shoutout po. Simple lang eh. Mag-aabogado ka sa isang individual na hindi mo naman kalahi. At higit sa lahat, hindi mo alam ang totoong nangyari kasi wala ka doon at hindi ka nakapagpunta doon at hindi ka saksi. Di ba? Hindi naman po pwede na si Kaufman kukuha lang ng sagot sa kwento. Paano palulusutin ni Duterte ang sarili niya sa pamamagitan kay Kaufman kung magkukwento lang si Duterte? Isa lang naman tanong eh. Sasabihin ni Matubato ngayon, sasabihin ni Las Cañas, doon namin dinala sa Laud Quarry. Pag tinanong, Mr. Kaufman, do you know where is Laud Quarry? According to my client, Duterte, so puro lang siya nakabis kay Duterte, puro lang siya nakabis sa kwento ni Sara, sa kwento ni Digong, sa kwento ni Harry Roque, kwento ni Robin, kwento sa mga DDS. Pero pag siya mismo ang tanongin, hindi niya alam. So mangyayari doon, hindi talaga niya mapalaya si Digong. Maliban na lang kung kumuha ng abogado si Digong na nakabase sa Philippines. Sir Ted Canaveral, mega love shoutout po. Maliban na lang kung kumuha si Digong ng abogado na nakabase sa Philippines at nakabase din sa Netherlands, katulad kay Roque. Actually, mga kababayan, hindi lang naman si Harry Roque ang isa sa mga lawyer dyan sa ICC, marami. Ang problema lang, nahihirapan kumuha si Digong kasi halos ng mga lawyer dyan, na katulad kay Roque, ayaw kay Digong. Di ba? Biruin ninyo. Maskin si Roque nga mag-lawyer kay Digong, hindi rin pwede kasi may kaso din si Roque. Hindi mapapanalo talaga. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Maubos lang ang pera ni Digong sa kakabayad niya kay Kaufman. Gagatasan at gagatasan lang siya ni Kaufman. Hindi siya kayang palayain. Kahit kami nga dalawa ni Kaufman dyan magsagutan Kaufman, since 2016, Duterte started his duty to being a president in the Republic of the Philippines. I don't know who you are and you did not even come to the Philippines and touch our land. So how did you know and where did it comes from that you can protect Duterte? Hindi naman kita kilala, hindi kita nakikita at never kang nakaapak sa lupa ng Pilipinas. Paano mo si Digong maprotektahan? Paano mo maipapanalo yan? Sa bagay, kaya nga sabi nga ni Trillanes at ni Dilima, nagtrabaho lang si Kaufman. 150 million a month. Kailangang ipakita ni Kaufman na professional siyang lawyer. Kailangan niyang sabihin sa supporter ni Digong para mapanatili ang Duterte dynasty. Kasi kapag nawala ang supporter ni Digong na mga DDS na bobo, hindi na sila papasok sa national politics, manatili na lang silang Davao. Hanggang dyan na lang sila sa Davao. Hindi na sila makatungtong sa national. Diba? Sir Ted Canaveral, maraming salamat po sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Diba?
Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang pera na mabilis makita, mabilis din mawala. Uubos lang ni Kopman ang pera ni Digong. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi ko nga sure kung magkano ang acceptance fee ni Kopman, ha? Mga DDS, huwag na kayong umasa na kayang ipanalo ni Kopman yan. Maubos lang yung pera ni Digong. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko nga sa inyo, magilit ako ng liig ko makauwi yan. Ha? Ako na mismo nagsabi, lo. Ito, sunod, mga kababayan.